Blood News Updates. Mga balita ngayon, loose firearm isinuko ng dating NPA sa Maguindanao del Sur. Higit 1 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa tatlong suspect sa Cagayan de Oro City. Bilang ng mga unemployed Filipinos umabot sa 2.26 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isinuko ng dating kaalyado ng New People's Army o NPA ang isang mataas na kalibre ng armas sa mga kasundaluhan ng 59th Infantry Battalion sa Coral ni Lopez, Maguindanao del Sur noong Pebrero 8. Kinilala ng mga militar ang dating NPA na si alias Jabar na nagsuko ng isang Arisaka Type 99 rifle. Ayon sa 59IB, ang tuloy-tuloy na community visitation ng tropa na nakatuon sa pagbibigay ng tamang impormasyon, pagpapalakas ng tiwala ng mamamayan at pagpapanatili ng kapayapaan ang nagmulat kay Jabar sa kawalan ng saysay ng armadong pakikibaka. Dagdag pa nila na patunay lamang ito sa tiwala ng mamamayan sa pamahalaan at sa sandatahang lakas na malinaw na mensahe na ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad at gobyerno at hindi sa dahas. Arestado ang tatlong tulak ng shabu sa isinagawang bypass operation ng PIDEA at kapulisan sa Sitio Mambato, Agora, Cagayan de Oro City madaling araw nitong Martes, February 10. Kinilalang mga naarestong suspect, isang 43 anyos na lalaki at isang 33 anyos na babae. Nasamsam sa mga ito ang higit kumulang 150 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price value na 1,020,000 pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Maharlika Detention Facility ang mga naarestong suspect na pare-parehong mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre ng nakaraang taon, ngunit nanatili sa 4.4% ang unemployment rate ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa labor force survey ng PSA, umabot sa 2.26 million na mga Pilipino ang unemployed noong December 2025 na mas mataas kumpara sa 2.25 million na naitala noong November 2025 at 1.63 million noong December 2024. Umabot naman sa 49.43 million ang mga Pilipinong may trabaho noong Disyembre na mas mataas sa 49.26 million noong Nobyembre, ngunit mas mababa sa 50.19 million sa kaparehong buwan ng 2024. Bumaba naman sa 8% ang underemployment rate na kumakatawan sa humigit kumulang 3.93 milyong mga Pilipinong may trabaho, ngunit naghahanap pa ng karagdagang trabaho o mas mahabang oras ng paggawa upang madagdagan ng kanilang kita. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, na naitala ang pinakamalaking bilang ng mga trabaho ay mula sa call center, habang patuloy naman ang pagbaba ng mga nawalan ng trabaho sa construction sector dahil sa gitna ng isyu sa korupsyon sa infrastruktura. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.